Siguradong pamilyar sa marami ang awitin na yan dahil sa pagpasok pa lamang ng taon ay marami niyang na Last Song Syndrome o LSS sa kantang Selos na pinasikat ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Mapa-teenager, nanay at tatay, maging bagets, sinayaw at tinangkilik ang viral song. Pero sa kasagsagan ng pagsikat nito ay naharap sa isyu ng copyright ang kanta, dahilan para alisin ito sa lahat ng streaming platforms. Ngunit agad din naman itong nag-comeback matapos magkaayos ang kampo ni Shaira at ng Australian singer na si Lenka. Pagdating naman sa sayawan, marami rin ang kumasa sa Maybe This Time Dance Challenge na pinauso ng estudyanteng si Ralph Cyril Villacruz na tubong Zamboanga City. Siyempre, kanya-kanya ring entry sa mga artista na kumasa sa challenge, tulad na lang ng Hello Love Again stars na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang SB19 member na si Stel, siyempre hindi rin nagpahuli ang singer sa likod ng viral dance challenge na ito na si Sarah Geronimo. At ngayon nga, isa ring sinayaw at malakas na pinatugtog ng marami ay ang viral collab ni na Bruno Mars at Blackpink Rosé na Apato na pumalo na sa halos 600 million views sa YouTube. Bukod dito, marami rin ang umindak sa viral hit song ng Nation's girl group na BINI na Pantropiko na mayroong 92 million views sa YouTube. Bukod sa pagsayaw, trending din ang Makeup Transformation Challenge tulad ng Asoka at Ibigin Mo ang Pilipinas Challenge. Samantala, matapos naman ang mga kantang pinag-usapan, hindi rin mawawala ngayong taon ang mga maiinit na isyong nagpataas ng kilay ng netizens. Una na nga riyan ay ang pinagpiestahan at binatikos ng netizen na rampa para sa mga PWD sa isa sa mga bagong bukas na istasyon sa EDSA Busway. Ang ilan, ginawan pa nga ito ng memes dahil sa tarik ng rampa, dahilan upang maging imposible umano ito na gamitin ng mga PWD. Isa pang naging mainit sa mata ng publiko ay ang viral photo ng isang lotto winner dahil sa umano'y poor editing skills ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Marami tuloy na intriga kung tunay nga ba ang nasa litrato at dito na rin nga nagsulputan ang iba't ibang memes. Umani naman ang samot-saring reaksyon sa publiko ang nag-viral na isang guro na ito sa social media na naninermo ng kaniyang mga estudyante habang naka-live ito sa TikTok. Ang ilan hindi nagustuhan ang paraan nito, ngunit ang iba naman ay pumanig sa guro dahil sa umano'y matitigas na ang ulo ng mga kabataan ngayon. Nitong Marso rin ngayong taon, nag-viral rin ang isang resort na ito na nakatayo mismo sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Marami tuloy ang napatanong kung paano ito nakalusot sa mga otoridad, gayong itinuturing na protected area sa ilalim ng batas ang Chocolate Hills. Agad namang ipinasara ang naturang resort, ngunit iginiit na sumunod ito sa lahat ng patakarang ipinatupad ng DENR. Ngayong taon rin, isa sa kinagiliwan online ng netizens ay ang patok at sulit na pares overload ng binansagang diwata ng Pasay City. Nabitbit din ang kwento ng inspirasyon. Dati na kasi itong napaulat na nasangkot sa rambulan, ngunit ngayon ay isa ng successful business owner ng paresan sa Pasay at Quezon City. Kamakailan nga lang muling tumunog ang kanyang pangalan matapos itong magpasa ng Certificate of Candidacy para sa darating na 2025 elections. At syempre, kabilang rin sa sumikat bago matapos ang taong ito ay ang kinahumalingan ng mga Pinoy, ang pangongolekta ng Labubu. Ang Labubu ay isang karakter mula sa seryeng The Monsters at orihinal na likha ng isang artist mula sa Hong Kong. At kabilang nga sa mga nakisabay sa Labubu craze, ang actress fashion icon na si Heart Evangelista, Marian Rivera, gayon din ang comedian TV host na si Vice Ganda. At yan ang mga balitang tinutukan, mga kwentong pinag-usapan at mga trending na talaga nga namang kinaaliwan at tinangkilik ng mga Pinoy ngayong taon. Ito ang #ThrowbackTrends. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.